Kabanata 571. Hinanap siya ni Gerald ng 2 buong araw ngayon. Sa panahong iyon, palagi niyang naisip ang tungkol sa naging Savia. Habang nagagalit si Gerald na ginawa niya ang lahat ng labis at kaila hilakbot na mga bagay sa kanya, hindi niya lang magawang galitin siya. Upang kontrahin iyon, patuloy niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na ang kasalukuyang Savia ay hindi nakapareho ng batang babae na dati niyang kilala sa kanyang freshman at sophomore years. Siya ay isang ganap na nabago na tao. Sinabi din niya sa kanyang sarili na sa lahat ng kapangyarihan at kayamanan na mayroon siya ngayon, madali para sa kanya ang gumanti sa 2 magkapatid. Alam niya na kung talagang nais niyang turuan si Natasha ng isang leksyon ng mas maaga, maaari lamang siyang mag-utos sa kanya na maging pile sa lugar. Alam na alam ni Gerald na hindi na niya kailangang pigilan pa o kahit magalang pa kay Savia. Sa kabila ng lahat ng iyon, tuwing sinubukan niyang maging malupit sa kanya, hindi niya magawa. Ang kanyang isipan ay gumagala pabalik sa mga oras na pareho silang magkasama. Kung sa bagay, hindi naman siya kinasusuklaman noon ni Savia, kahit na siya ay mahirap na mahirap. Nang makita ni Savia si Gerald, pasimpleng ngini siya nito bago lumingon. Pinangunahan ni Wallace, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pangunahing upuan. Bakit parang nababagabag kayong lahat? Tapos na ang mga upuan. Dito. Oh, at syempre, kung nais mong umupo doon, G. Crawford, hindi tulad ng mapipigilan kita. Haha, pang-iinis ni Wallace, habang nakatingin kay Gerald habang nakaturo sa upuan sa tabi mismo ng main seat, habang ito ay magiging isang malaking karangalan para sa sinumang iba pa na makaupo doon. Ang panukala ni Wallace ay nagdala ng ibang kahulugan para kay Gerald. Malinaw na sinadya nito na hindi na nakita ni Wallace si Gerald bilang isang mahalagang tao. Ginawa nitong sabik ang lahat na pumunta rito kasama si Gerald na kumilos. Ang iba pang mga mayayamang negosyante at kagalang-galang na mga figure ay simpleng inisyon habang pinapanood ang eksena na nagbubukas. Si Gerald, para sa isa, ay hindi bobo. Malinaw na ngayon kung bakit nangyari ang lahat sa paraang ginawa nila ngayon. Marami sa mga tao roon ng malinaw na pinili na sumalungat sa kanya na pumipili upang manlong sa ilalim ng lungs. Bilang ito ay naging ang mga tao na maligayang bati sa kanya at may respeto kanina ay simpleng pag-set up ng eksena para sa eksaktong sandali. Noon, kapwa nakaupo na sina Savia at Eunice. Nakangiti si Savia sa buong oras habang nakatitig kay Gerald. Ipinapares ang ekspresyon ng kanyang mukha sa tingin sa kanyang mga mata, tila parang tinatanong niya kung masarap ba itong pinahiya. Mas mabuti mong panoorin ito, Wallace Quinans. Galit na sabi ni Yoel. Galit na galit siya na namumutla ang mukha niya. Handa siyang lumaban anumang sandali. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gerald. Hindi niya nais na harapin nang madali ang mga gawain ngayon. Sa halip, nagsimula na siyang maglakbay patungo sa side table. Iniisip mo pa akong hampasin. Ang ilang mga tao ay maaaring maging sobrang makapal ang balat. Ngini siya ni Wallace. Gayunpaman, ang taong ito talaga ay napakamakapal ang balat. Tumingin patungo kay Gerald, sinabi niya, halika sa ganitong paraan, G. Crawford. Samahan kita. Panipi. Nang makarating sila sa gilid na mesa, si Gerald ay umuupo na sana. Sa pwesto bago sumigaw si Wallace, ay, humihingi ka ng pasensya. G. Crawford. Ang upuang iyon ay nakalaan para sa isa pang mayamang negosyante. Hindi ka makaupo dyan. Panipi. Narinig iyon, ang ilan sa mga mayayamang negosyante ay natawa. Huminga lang ng malalim si Gerald bago kumilos upang umupo sa upuan sa tabi ng upuang iyon. Gayunpaman, bago pa niya nagawa, sinabi lang ni Wallace na, paumanhin, G. Crawford. Ang upuang iyon ay para sa isa pang negosyante. Panipi. Tinignan ni Gerald si Wallace ng isang mabangis na ekspresyon bago magpatuloy na lumipat sa isa pang pwesto. Ay sorry G. Crawford, ngunit naputol ang pangungusap ni Wallace. Binigyan lang siya ni Gerald ng mahigpit na sampal sa mukha. Ginamit niya ang labis ng kanyang lakas sa sampal na iyon na
Nararamdaman ni Gerald ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang palad. Nakayakap si Wallace sa masakit niyang pisngi habang nakaupo sa lupa. Patunay ito kung gaano kahirap ang sampal sa kanya ni Gerald. Naturally, ang tunog ng sampal ay nakuha ang pansin ng lahat. Ikaw ang naglakas loob na patulan ako. Kabanata 572. Si Wallace ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang mukha, habang nakahawak siya sa namamaganyang pisngi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na mayroong long upang suportahan siya. Sorry Quinance. Medyo nangangati ang mga kamay ko. Ngayon kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na tamaan ka. Panipi, ninisya ni Gerald. Pagkarinig ni Wallace nito ay tumayo siya kaagad. Ang ugat ng taong ito, pumwesto si Wallace, tila handa nang bawiin si Gerald. Gayunman, simpleng ipinagpatuloy ni Gerald ang pagtitig kay Wallace na may isang kamay sa kanyang bulsa. Hindi siya gumalaw ng 1 pulgada. Sa sandaling iyon nang biglang natauhan si Wallace. Napagtanto niya na anuman ang sumusuporta sa kanya, nakikipag-usap pa rin siya kay Gerald ngayon, ang pinakamayamang tao sa Mayberry City, at ang kanyang kapatid na babae ay mas kamangha-mangha kaysa sa kanya. Itinabi ang kanilang pamilya background. Ang pamilya Crawford ay hindi masyadong malayo sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan kumpara sa Longs. Kung talagang tinamaan ni Wallace si Gerald ngayon, marahil ang Long pamilya ay maaaring hindi, o sa halip, ayaw protektahan siya. Pagkatapos ng lahat, bakit magsisimula ang isang Long ng digmaan sa mga Crawfords para lamang sa kanyang kapakanan? Nanginginig si Wallace habang iniisip ito. Ngayon, naisip na niya ang ilang hindi kanais-nais na awtoridad upang mapahiya si Gerald. Dahil nagawa na niya iyon, alam niyang hindi niya dapat itulak ang kanyang kapalaran. Alam na alam ni Wallace na hindi na niya dapat paipukaw kay Gerald. Dito ako uupo, Queeness, o magkakaroon pa ng ibang problema. Pang-iinis ni Gerald habang dahan daw ang iniyugyug ang kanyang bahagyang maga. Bago pa sumagot si Wallace, nakaupo na si Gerald sa isa sa mga dating upuan na kanina pa siya tinanggihan. Hindi talaga iyon magiging problema, Crawford. Huwag mag-atubiling. Umupo doon. Sinabi ni Wallace, ang kanyang tono ay mas disente ngayon. Si Xavier naman, nakatingin lang siya kay Gerald na may pagtataka. Nauna niyang naisip na si Gerald ay magiging maingat pa rin at mababa ang profile tulad ng dati, ngunit nagbago siya. Siya ay ganap na naiiba mula sa kung paano siya naging dati. Ang sampal na ibinigay niya kay Wallace ay talagang nagulat sa kanya kanina. Anuman ang kanyang bahagyang pagkabigla, wala pa rin itong maaapektuhan. Matapos ang tagpong iyon, muling nagpatuloy ang piging. Para bang walang nangyari. Marami sa mga panauhin na malamang ay nasuhulan ni Eunice ay nagtipon sa paligid ng lalaki upang magbigay sa kanya ng toasts. Sinadya nilang lahat pinabayaan si Gerald. Sabihin, Yol, Aidan, pupunta ako sa mga gents. Samahan mo ako, di ba? Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Ang tatlo sa kanila pagkatapos ay sabay na nagtungo sa mga gents. 4F asterisk saksake. Galit na galit ako ngayon. Sinusubukan ng lahat. Ang kanilang pinakamahirap na umambong sa Long family guy. Crawford, sa palagay ko si Eunice at ang iyong dating, si Xavier, ay sadyang sinusubukan ang kanilang pinakamahirap na kalabanan ka. Galit na sabi ni Aidan habang sinusuntok ang pader. Tama siya, naaalala ko pa noong nandito ang aking pagkadyos. Hanggat naruroon siya, wala ring maglakas loob na huminga ng malakas. Sa isa sa mga nakaraang pagdiriwang ng tanyag na tao, hindi sinasadyang natambo ni Wallace ang isang tasa sa harap niya. Dapat nakita mo na siya. Takot na takot siya kaya agad siyang lumuhod at kumubkob sa harapan niya. Napakaganda mo lang sa lahat, Crawford, sabi ni Yol. Parehong may kamalayan sina Yol at Aidan sa pagiging mabait ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit palagi silang nag-aalala at nag-aalala tungkol sa kanya saan man siya magpunta. Kung sa bagay, pinakitang mabuti ni Gerald ang pareho sa kanila. Bagaman lumaki siya kasama ang kanyang kapatid na babae, ang dalawang magkakapatid ay may ganap na magkakaibang pagkatao. Kalimutan mo na lang iyon.
Pag-uusapan natin ito mamaya, gusto. Kulang. Pinupunasan ni Gerald ang kanyang mga kamay ng isang tissue paper habang nagsasalita ito. Gayunpaman, ang kanyang pangungusap ay natapos ng maaga nang makita niya ang batang babae na nakatayo malapit sa pasukan ng Ginoo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at siya ay nakasandal sa pader. Lahat silang tatlo ay walang ideya kung gaano siya katagal nanunood at nakikinig sa kanila. Pasimpleng inisyon sila ng dalaga habang nakatitig kay Gerald. Una nang nais sabihin ni Gerald na nais niyang ayusin muna ang usapin tungkol kay Xavier. Nagulat siya na hinihintay na siya ni Xavier sa labas ng banyo. Nang makita si Xavier, tumingin sina Joel at Aidan kay Gerald bago sinabi, hihintayin ka namin sa labas, G. Crawford. Pagkasabi nun, umalis na silang dalawa. Kabanata 573. Well, perpekto ito. Naghahanap ako ng isang pagkakataon upang makipag-chat sa iyo, sabi ni Gerald nang maramdaman niyang namula ng bahagya. Nararamdaman ni Gerald ang isang atake ng komplikadong emosyon sa sandaling iyon. Oh, ano nga ba ang nais mong pag-usapan? Tanong ni Xavier na may smug at mayabang na mukha. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanya bago sabihin, alam mo, may pagkausyoso ako sa kung anuman. Sigurado akong alam, muna rin na hindi na ako kapareho ng Xavier na dati mong alam. Bago ito, maiisip ko lamang ang tungkol sa pamumuhay ng isang marangyang tulad ng ginagawa ng mga mayayamang tao. Upang isipin na ang panaginip na iyon ay magiging isang araw. Bahagi na, ako ngayon ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, si Gerald. Maaari mo akong pinahiya sa nakaraan, ngunit nasa pantay. Natalampakan ako sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin, Gerald. Ano, ang pakiramdam mo tungkol doon? Panipi, wala naman sa akin. Gusto ko lang linawin sa iyo ang mga bagay. Kung sa palagay mo ay pinabayaan kita at mayroon kang mga sama ng loob sa akin, atakihin ako, at ako lamang. Huwag mong paghigantihan ang mga tao sa paligid ko. Sagot ni Gerald. Hahaha, kung sa tingin ko. Kaya't hindi ka rin sigurado kung tuluyan mo akong pinabayaan. Hindi mo ba naisip na ang pakikitungo mo sa akin bago ito ay medyo sobra? Sabi ni Xavier. Namumula ang mga mata. Si Xavier mismo ay sumasalamin sa kanyang sariling pag-uugali sa nakaraan. Totoo na medyo napalupitin niya rin si Gerald nang makasama niya si Yuri noon. Gayunpaman, ginawa lamang niya ito upang maibsan ang sarili mula sa lahat ng kalungkutan, kahirapan, at kahihiyan na kailangan niyang pagdurusa dahil sa pakikipag-ugnay kay Gerald sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, mas iniisip ito ni Xavier, mas naramdaman niya na ang buhay ay labis na hindi patas sa kanya. Pinaramdam nito sa kanya na napakawalang silbi. Alam niyang medyo maganda siya, kaya bakit hindi niya magkaroon ng mga bagay na mayroon ng ibang mga batang babae. Ang iba pang mga batang babae ay may mga lalaki na naglabas sa kanila at bumili sa kanila ng mga bag, mga branded na pampaganda, at kahit mga iPhone. Makakain sila ng masarap na pagkain at maranasan ang isang malawak na hanay ng entertainment. Ngunit hindi siya. Sa kabaligtaran, siya ang gumastos ng pera sa kanya sa loob ng 2 buong taon. Saan siya nagkamali? Ayaw na lang niyang ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Sa nakaraan, kusang pagtitiis niya ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal. Gayunpaman, sa kalaunan, talagang mali ba sa kanya ang nais na maging mas makatutuhanang, mali ba sa kanya nagugustuhin na maibsan ang sarili sa lahat ng pagdurusa, upang masiyahan ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan, ay biglang yumaman si Gerald sa oras na maghiwalay sila. At hindi lang mayaman, marumi siyang mayaman. Paano hindi niya pinagsisisihan ang kanyang aksyon noon? Sa wakas, ay nasilbihan ng hustisya at sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng lagusan. Gayunpaman pareho sa kanila ay naghiwalay na ng mga paraan. Imposibleng hindi siya magsisi dito. Pagkatapos nito, naghintay siya. Hinintay niyang lumapit si Gerald para hanapin siya para pareho silang magkasundo. Sa katunayan, hanggat nabanggit ito ni Gerald, tiyak na babalik siya sa tabi niya at buong-buong puso na ipapangako sa kanya. Ngunit hindi niya iyon nagawa.
Sa halip, nagsimula siyang manligaw. Sa ibang mga batang babae, si Xavier ay napuno ng puot nang malaman niya ang tungkol doon. Nagresulta ito sa kanyang paggawa ng mas matindi at matinding pagkilos. Sa huli, nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Si Gerald ay talagang kagalang-galang na Mr. Crawford ng Mayberry City. Sa araw na iyon, naharap siya sa mga damdaming labis na kagalakan. Ngunit din sa matinding paghihirap. Pakiramdam niya ay nagdusa siya ng labis na kawalan. Matapos ang pagsasama niya ng halos 3 taon, maaari na siyang magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang kayamanan, karangalan, at kaluwalhatian. Naku, nahulog na ang loob niya sa ibang babae. Sa araw na iyon, tuluyan niyang hindi pinansin ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili at dignidad habang nakikiusap siya kay Gerald na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang nakuha lamang niya, gayunpaman, ay isang tanawin ng pag-iwan sa kanya ng likod. Pagkatapos nito, may iwan lamang niya ang Wayfair Mountain Entertainment tulad ng isang aso na itinapon. Wala na siyang mukha upang magpatuloy na manatili sa unibersidad. Sino ang makakaintindi at gumabay sa kanya sa lahat ng pagkalito na kailangan niyang harapin para sa hinaharap, at lahat ng paghihirap na kailangan niyang tiisin sa lipunan pagkatapos na umalis sa unibersidad? Kinamuhian niya ito. Galit siya sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Gerald. Ang nag-iisa lamang niyang motibasyon ay ang pahirapan siya tulad ng sa kanya. Gusto niyang pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa sa kanya. Mapupuno ng pagsisisi nang makita niya kung gaano siya kahusay. Ngayon, gayunpaman, kahit ngayon, hindi pa siya nag-abala na humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 574. Upang isipin na hinintay pa niya siya napuntahan siya sa halip na ibaliktad. Sa sandaling iyon, tinaas ni Xavier ang kanyang kamay at binigyan ng mahigpit na sampal si Gerald. Hindi gumanti si Gerald. Sa halip, sinabi lang niya, kung makakatulong ito sa iyo na magpalabas at palabasan ang lahat ng nakatigil na galit, pagkatapos ay magpatuloy sa paghampas sa akin. Kapag tapos ka na, inaasahan kong pareho tayong makatawag dito at wala nang dapat utangin sa isa't isa. Panipi, mabuti sa akin, sigaw ni Xavier habang nakataas ulit ang kamay. Gayunpaman, bago niya ito masampal, huminto muna siya. Pagkatapos ay dahan daw ang ibinaba niya ulit ang kanyang kamay. Sa palagay mo papayag ako sa iyo na tumawag dito ng ganoong kadali? Huwag mo ring pangarapin ito. Talaga bang naiisip mo na ang ilang sampal sa mukha ay maaaring malutas ang lahat ng saktan mo ako ng sobra sa nakaraan? Sabi ni Xavier habang huminga ng malalim bago bumalik sa kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Ano bang gusto mo? Tanong ni Gerald. Ay, wala naman. Sa pagsasalita nito, Gerald, nabalitaan ko na nakakuha ka ng maraming mga babaeng kaibigan mula nang maghiwalay kami. Ang isa sa kanila ay tinawag na Keita, tama ba? Panipi, pang-iinis ni Xavier habang nakabraso. Agad na itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at sinabi, ano ang plano mong gawin sa kanya? Kung ilalagay mo sa kanya ang isang daliri, Xavier, hindi kita madaling bibitawan. Panipi, bilang tugon, huminga siya ng malalim bago sumimangot at sinabing, hahaha, ang totoo, Gerald, wala na akong pakialam sa kahit ano. Panipi, matapos sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maglaro ng isang video para makita ni Gerald. Nakita niyang pinapauwi ni Keita ang ilang mga bata mula sa kindergarten. May isang taong patuloy na nag-iingat sa kanya at tila hindi napagtanto ni Keita na siya ay sinusunod. Hindi mo na kailangang subukang takutin ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Kayang-kaya kong gawin ang anumang nais kong gawin, at hindi ko alintana na mawala ang lahat ngayon. Gerald, naniniwala ka ba na kaya kung wakasan ang buhay ni Keita sa loob lamang ng 10 segundo? Naniniwala ka bang may kakayahan akong gawin ito? Malisyosong tanong ni Xavier. At huwag mo ring isipin ang pagpunta doon upang isave siya o ipaalam sa kanya tungkol dito. Ang paggawa nito ay magtutulak lamang sa akin na nais na labanan ka hanggang sa mamatay ng mas maaga. Panipi, kung gayon ano ang eksaktong nais mo? Hanggat nangangako ka
Na hindi sasaktan ang anuman sa mga nasa paligid ko, tiyak na. Sasang-ayon ako sa karamihan ng iyong mga kondisyon. Pagkasabi niya nito ay binigyan kaagad siya ni Xavier ng isa pang sampal. Well, perpekto lang yan. Napaka-sentimental at mapagmahal mo. Ngayon, kaya bakit sa pangalan ng Diyos ikaw ay walang puso at walang awa sa akin noong nakaraan? Sinabi ni Xavier, pilit na. Pinipigilan ng kanyang emosyon. May isang paraan upang mapahinto mo ako sa pananakit sa mga taong iyon. Ito ay simple, talaga. Kailangan mo lang gawin ang ilang mga bagay para sa akin. Kapag tapos ka na sa kanila, pareho tayong maaaring tumawag dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hihilingin na pumatay ka sa isang tao o magsunog ka. Panipi, deal, napakahusay. Pagkatapos ang unang bagay na nais kong gawin mo, ay bigyan ako ng isang toast sa harap ng lahat mamaya. Panipi, tumango lamang si Gerald bago sabihin, hindi yun magiging issue. Gagawin muna natin iyon, masiglang sabi ni Xavier habang papalabas ng hakbang palabas ng banyo. Gayunpaman, agad siyang lumingon ulit. Alam ko na malamang na iniisip mo na ako ay ilan lamang sa maruming babae na basta-basta matulog kasama ng iba para sa pera. Gayunpaman, dapat mong malaman na sa simula pa lang, hindi ako ang babaeng akala mo sa akin. Kahit na may kasintahan na ako, mayabang akong masasabi na birhen pa rin ako. Panipi, pagkasabi niyon ay umalis na siya ng banyo. Nagulat si Gerald sa sinabi niya. Hindi talaga niya inaasahan na sasabihin niya iyon sa lahat. Kumubkob na damdamin ang namuo sa kanyang puso. Hindi niya talaga alam kung dapat ba siyang maging mapagpasalamat o naantig. To think na birhen pa rin si Xavier. Ang pag-iisip ay nakaramdam kay Gerald ng bahagyang pagkakasala. Ngayon tungkol sa kung paano niya ito tretuhin noong nakaraan. Sa kabila nito, wala na siyang magagawa sa ngayon. Si Xavier ay hindi na katulad ng dating-dating. Habang ang isang tao ay dapat na pigilin ang saktan ng iba, dapat din silang manatiling mapagbantay, upang sila mismo ay hindi masaktan. Pagkaalis ni Gerald sa banyo, pinag-isipan niya ang hiling ni Xavier. Ano nga ba ang layunin niya na tanungin siya na imungkahi ang isang toast sa kanya sa harap ng lahat? Kabanata 575. Hindi nagtagal ay nakarating na si Gerald sa kinauupuan niya. Kahit na siya ay nakaupo, ang ilan sa mga mayayamang negosyante ay hindi pa rin tapos na imungkahi ang kanilang toasts kay Eunice. Sa sandaling iyon, tumingin si Xavier kay Gerald, pahiwatig ng mga mata para kumilos siya. Tingnan mo lang ang ginagawa nila. Maghintay ka lang hanggang sa makabalik ang aking pagka-Diyos. Sabi ni Joel, hindi nasisiyahan. Huminga lang ng malalim si Gerald bago kinuha ang kanyang baso ng alak at naglakad papunta sa Xavier. Bother, anong ginagawa mo? Tanong ni Joel. Huwag kang makialam. Tiyak na alam ni G. Crawford ang ginagawa niya. Sinabi ni Zack bagaman siya ay lubos na nagulat nang makita niya si Gerald na papunta sa kanya. Gayunpaman, alam na alam niya si Gerald upang malaman na hindi niya ito gagawin ng walang layunin. G. Crawford, nagpunta ka rito upang magmungkahi rin ng toast. Pagkakita pa lang sa kanya ng mga negosyante doon agad silang gumawa ng paraan para sa kanya. Pareho silang pareho kay Wallace. Hindi alintana kung sinusuportahan sila o hindi ng Long pamilya, hindi nila kayang saktan si Gerald. Matapos silang magmadali tumayo sa gilid, tumayo si Gerald sa harap ni Xavier. Nandoon din si Eunice, at kinutya niya si Gerald habang nakatitig sa kanya, ang kamay nito sa kanyang bulsa. Gusto kong ipanukala sa iyo ang isang toast, Xavier. Sabi ni Gerald, habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Habang si Xavier ay dapat na tumayo upang tanggapin ang toast. Nanatili lamang siyang makaupo habang dahan-daang inaalog ang pulang alak sa kanyang sariling baso. Nang walang kaunting babala, pagkatapos ay sinablig niya ang pulang alak sa kanyang mukha. Tinatanggap ko, ang baso ng pulang alak na ito ay upang gantihan kung gaano mo ako sinaktan noong nakaraan. Ngini siya ni Xavier. Gayon din, huwag mo nang tatapang na tawagan akong Xavier. Wala kang karapatang gamitin ang aking pangalan. Bigyang pansin iyon. Sa hinaharap, panipi. Ano? Pagkakita sa kanya ng pagsabog ng alak sa buong mukha ni Gerald.
ay iniwan ng marami, kung hindi lahat, ng mga negosyante na nakatulala. F***, hindi na ito gaanong simpleng sampal sa mukha. Mapangahas, sigaw ni Zack nang tumayo agad siya at ang ilan pa. Malapit na ang isang hidwaan. Gayunpaman, simpleng pinahid ni Gerald ang alak sa kanyang mukha habang sumenyas siya para sa iba na iwanan ito. Napakahusay noon, Miss York. Dapat ayos lang para gawin ito. Ngayon, di ba? Tanong ni Gerald habang nakataas ulit ang baso ng alak. Sa katunayan, sagot ni Xavier habang tumawa ng bahagya. Gayunpaman, matapos itaas ang kanyang pangalawang baso ng pulang alak, ibinuhos niya ang mga nilalaman nito sa buong ulo ni Gerald. Ang isang ito para sa aking personal na paghihiganti. Ang bawat tao ay simpleng natigilan ng tanawin. Sa wakas ay uminom siya ng isang baso ng pulang alak pagkatapos ng pangatlong toast ni Gerald sa kanya. Kaya't lumabas na si Xavier ay personal na naghihintay na harapin siya at pagkatapos, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting kapitan sa kanyang puso nang bumalik siya sa kinauupuan niya. Sa lahat ng pagiging totoo, hindi siya natakot sa kanya kahit kailan. Gayunpaman, nasa wakas na siya. Hindi na lang niya alam kung paano na siya makitungo sa kanya. Ang pagkakaalam na siya ay dalaga pa rin ay lalong nagpahirap sa kanya. Ang buong sitwasyon ay nagparamdam lamang kay Gerald ng labis na pagkalito at pagkakasalungatan. Matapos ang salusalo, natapos si Zack upang hanapin si Zayden, ang master appraiser na nagmula pa sa North Bay. Si Gerald naman, hinanap si Xavier. Alam niyang tiyak na darating siya para hanapin siya, kaya hinihintay na siya sa labas ng manor. Nagawa ko na ang hiniling mo, Miss York. Inaasahan ko na mag-order ka sa iyong mga kalalakihan na iwanan mag-isa ang Kate. Ngayon, nakamit mo na ang iyong hangarin na mapahiya ako. Ngayon pa rin, sabi ni Gerald. Haha, makatitiyak ka, may galit lang ako sa iyo. Wala akong dahilan para saktan siya. Gayunpaman, tandaan na kailangan mo pa ring gumawa ng dalawang bagay para sa akin. Sagot ni Xavier. Bumantong hininga si Gerald bago sabihin, ituloy mo. Ang dalawang bagay na ito ay talagang simple para sa iyo upang magawa. Una, kailangan mo akong payagan na manirahan sa iyong mountaintop villa ng ilang araw. At huwag mag-alala, hindi kita bibigyan ng blackmail sa pagbibigay sa akin ng buong gusali. Hayaan mo lang akong mabuhay dito ng ilang araw. Hindi dapat iyon. Masyadong mahirap, di ba? Tanong ni Xavier. Hindi problema, sagot ni Gerald habang tumatango. AY596AY. Tulad ng para sa aking panghuling kahilingan, ito rin ay medyo simple. Ang kailangan mo lang gawin ay magturo sa isang tiyak na tao ng magandang aral sa pamamagitan ng pagpuwersa sa kanya na isara ng tuluyan ang kanyang tindahan. Bukod, siya ay isang kakilakilabot na tao kaya hindi ka rin eksaktong inilalagay sa isang mahirap na sitwasyon, sabi ni Xavier. At sino talaga ang taong ito? Tanong ni Gerald. Pumunta siya sa pangalang Hugh Lynch. Galing siya sa iisang nayon ng aking mga magulang at siya ang dating matalik na kaibigan ng aking ama noon. Gayunpaman, upang makapagsimula ng isang negosyo sa Mayberry, humiram siya ng 10,000 dolyar mula sa aking pamilya. Matapos maging matagumpay sa huli, hindi kailanman na isaalang-alang ni Hugh ang pagbabayad ng mga utang na inutang niya sa atin. At hindi iyon ang pinakapangit din sa kanya. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos kong umalis ng pag-uwi para umuwi sa taon ng taon? Ito pala si Hugh na tinanggap ang mga tao upang bugbugin ang aking ama. Sagot ni Xavier habang dahan-daang tumahimik matapos ipaliwanag ang sitwasyon. Pinag-uusapan niya ang kanilang nakaraan kung tutuusin. Ito ay natural na makakapagpaligalig sa kanya. Naaalala ko, ngunit bakit mo ako hinihingi ng tulong? Malinaw na, mayroon kang mga paraan upang turuan siya ng isang aralin sa iyong sarili ngayon, sabi ni Gerald, totoong naguluhan. Pasimpleng ngini siya ni Xavier habang sumasagot, kung ako ang gumawa nito, maaaring hindi niya matandaan ang tungkol sa insidente sa mga darating na taon. Bukod, magiging abala para sa akin na gamitin ang mga tao ng long ngunit nasa tabi iyon. Ang
Pangunahing dahilan na humihingi ako ng iyong tulong, ay dahil sikat ka sa Mayberry. Ang paggawa mo ito sa halip na ako ay tiyak na mag-iiwan ng isang pangmatagalang epekto sa kanya. Panipi, sa gayon, ang taong iyon ay tiyak na sapat na masama para makitungo ako. Naalala ko noong nag-utos pa siya sa isang tao na tambangan ka sa unibersidad. Siya ba ang parehong tao na nagtatag ng bar? Tanong ni Gerald habang inaalala ang kanilang magkasama. Na magkasama, tama na siya. Alam mo, dinukot pa niya ang ilang mga batang babae mula sa aking nayon at lahat sila ay nasa Sire ngayon. Kahit na, ang aking nakababatang kapatid na babae ay halos nagdusa ng parehong kapalaran. Sa palagay mo hindi siya karapat-dapat sa pinakamasamang parusa. Panipi, mabuti, tutulungan kitang makitungo sa kanya sa isang kondisyon. Huwag na huwag mong target ulit ang aking mga kaibigan. Panipi, sumang-ayon. Iuutos ko sa aking mga sakop na umalis, pakanan. Agad, panipi. Pagkasabi nun ay agad na tumalikod si Xavier at muling pumasok sa kanyang sasakyan. Pinatiboy siya ng driver. Nang makita ang pag-alis ng kotse, pareho sina Aidan at Yoel na sumugod kay Gerald. Ginoo, Crawford, ano ang sinabi mo sa babaeng iyon? Hindi ba sa palagay mo nagpakita ka ng konting respeto sa kanya ngayon? Panipi. Tama iyan, sabi ni Aidan, galit para sa kapakanan ni Gerald nang marinig ang komento ni Yoel. Nakukuha ko kung saan ka nanggaling, ngunit alamin mo lang na hindi ako eksaktong natatakot sa kanya. Ayoko lang nang may magawa pa sa kanya, sa anumang kapalaran, sa sandaling ang lahat ng kanyang galit ay maipakita, hindi na siya lilikha ng mga karagdagang gulo para makitungo ako at wala na kaming magawa sa bawat isa. Pagkatapos nito, kalmadong sagot ni Gerald, gayon din, kailangan kong bumalik at kumuha ng palitan ng damit. Pagkatapos nito, pareho kayong susundan ako sa kung saan. Pansamantala, ihanda ang aming mga kalalakihan. Pupunta tayo sa isang bagay na magkakasama. Utos ni Gerald kina Aidan at Yoel. Pareho, gagawin, G. Crawford. Magsisimula na agad kami. Panipi, bagaman hindi nila eksaktong alam kung ano ang tungkol sa insidente, mabilis silang nagsimulang tumawag sa ilang mga telepono nang hindi na pinagtatanong pa si Gerald. Mismong si Gerald ang bumalik sa Mountaintop Villa upang magpalat ng damit. Kapag natapos na silang tatlo, dinala sila ni Aidan diretso sa isang maliit na bar sa Mayberry sa ilalim ng utos ni Gerald. Ginoo, Crawford, ano nga ba ang eksaktong gagawin natin dito? Panipi, tanong ni Yoel pagkalabas nilang tatlo sa sasakyan. Pinaputok ang kanyang bagong sigarilyo, ngumiti si Aidan habang sinabi, narinig ko na ang lugar na ito ay hindi pinahintulutan. Tama ang narinig mo. Narito kami dahil ilang mga iligal na bagay ang nangyayari sa maliit na bar na ito, sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Totoo, huwag mong sabihin sa akin na napunta ka rito upang magkaroon ng ilang S**X. Gulat na tanong ni Yoel. Kalokohan, ngayon, narito kami upang sinimulang bulong ni Gerald kina Yoel at Aidan pareho. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, pareho ng kanilang mga mata ay kuminang sa sobrang tuwa. Sa nililinaw na plano, lahat silang tatlo ay sumunod sa bar. Pagpasok sa malaking bulwagan, pumili sila ng isang random booth at naupo doon. Kaagad pagkatapos, sinimulan ni Gerald ang pag-scan sa lugar. Hindi nagtagal bago ang isang kalbo, nasa katanghali ang lalaki na may mga tato ng tigre sa buong katawan ang nakakuha ng atensyon ni Gerald. Ang lalaki ay nakikipag-usap sa ilang mga tao mula sa komunidad na malapit sa bar, kasama ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Tiyak na alam ni Gerald kung sino ang lalaki. Siya ang may utang sa pera ng ama ni Xavier. Nang sinubukan ng lalaking iyon ang pagbibigay ng gulo kay Xavier, noong nakaraan, si Gerald ay binugbog din ng kanyang mga nasasakupan. Kung hindi dahil sa muling pagdala ni Xavier ng insidente, hindi maaalala ni Gerald na nangyari ito sa una. Gayunpaman, sa halip na magkaroon ng personal na paghihiganti, narito lamang si Gerald upang bayaran ang marka para kay Xavier. Mula nang nangako siyang tutulungan siya. Kung hindi man, hindi man lang niya inabala ang pagpunta dito sa una. Maaari ko bang kunin ang iyong order, mga ginoo? Tanong ng
Isang dalaga na nakabihis ng ganda habang nakatayo sa harap nila, si Gerald, na nakahiga na ngayon sa sofa na nakapatong ang dalawang paa sa mesa, ay simpleng nakapikit habang sinabi, hindi. Ako interesado na umorder ng kahit ano. Ay, ganun ba? Ngunit mga Ginoo, nag-aalok kami ng lahat ng uri ng F***off. Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Sinabi niya na, hindi siya interesado sa pag-order ng kahit ano. Sigaw ni Aiden, habang tumayo at sinipa ang mesa sa tagiliran. Kabanata 597. Ang pagkilos ni Aiden ay sanhi ng isang racket, at marami sa mga kasalukuyang tao ang lumingon upang tumingin sa booth ni Gerald. Kasama rito ang lalaking nasa edad na mula pa ng maaga, kahit na wala siyang sinabi. Ang mga boss na nagtatag ng parehong mga regular o karaoke bar. Dito, kadalasang mayroong ilang uri ng background o mahusay na impluwensya sa pag-back up sa kanila. Hindi bihira para sa mga tao. Nasubukan ang paglikha ng mga kalat sa mga lugar na ito, na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit ang nasa katanghaliang lalaki ay hindi masyadong nabagabag tungkol sa trio. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang batang babae na nakaupo sa isang booth sa kabilang panig ng bar ay nagtanong, hindi ba? Iyon ang lalaki mula noon. Narinig ang kaguluhan na naganap lamang, sumilip ang dalaga upang makita kung ano ang nangyayari, at laking gulat niya nang makita niya si Gerald. Ha! Alam mo ang isa sa mga taong iyon, Tina? Tanong ng isa pang batang babae na nagbabahagi ng booth. Mayroong pang mga kabataang lalaki at babae na nakaupo sa parehong booth, at ang grupo ay dumating sa bar upang magsaya. Oo, sagot ni Tina habang tumatango. Ang isa sa mga kalalakihan sa grupo ay nagubo bago nagsabi na dahil si Tina ay nagtatrabaho ngayon sa puwersa ng pulisya, tiyak na nakikipag-ugnay siya sa isang mas malawak na hanay ng mga tao. Sabihin sa amin, Tina, ano nga ba ang background ng pinuno ng pangkat na iyon? Mukhang napuno siya ng kanyang sarili. Panipi, ang kanyang pagseselos ay ginagarantiyahan dahil ang lahat sa bar ay nagpunta doon upang magsaya, sa isang lugar na puno ng mga guwapong kalalakihan at magagandang kababaihan na tulad nito. Literal na ang lahat ay nais na maging sentro ng atensyon at makapagkumilos ng mahina sa harap ng iba. Sa kabila nito, hindi gaanong maraming tao ang maaaring mabunot iyon ng maayos. Gayunpaman, ngayon, isang bihirang walang ingat na individual ang lumitaw, kaya't ang lahat ng pansin ay natural sa kanya. Ang lalaking nagsalita dati ay obligadong tanungin tungkol sa kanya. Hindi talaga ako ganun kalapit sa kanya. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa kanya habang naghawak ako ng kaso. Classmate siya ng high school ng isa sa mga kasamahan ko, sagot ni Tina. Ang kasamahang pinag-uusapan ay syempre, Maya. Naalala pa ni Tina na kinukulit niya si Gerald kaninang umaga, tinanong kung may kasintahan ba siya. Naturally, naglalako lang siya noon. Gayunpaman, ang kanilang pagpupulong kaninang umaga ay tila napakalayo ngayon. Maraming mga misteryo na nakapalibot kay Gerald, at pareho sina Tina at Maya ay nausisa tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Fritter lahat, Gerald ay ang isa na nagbigay ng babala sa kanila tungkol sa mga hitmen, kahit na hindi nila kumuha sa kanya. Sineseryoso sa lahat sa oras. Gayunpaman sa kalaunan, nalaman nila na ang banta na binalaan niya ay ang tunay na pakikitungo. Bagaman naharap nila ang isang buhay o kamatayan na sitwasyon para sa hindi pagseryoso sa kanyang mga salita, lahat ng tatlong batang babae na naruroon sa banyo ay ginawa itong hindi nasaktan noong umagang iyon. Naisave sila ng isang pambihirang makapangyarihang tao. Gayunpaman, wala silang bakas kung sino ang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid, si Maya at Tina ay masigasig sa pag-crack ng misteryo. Sa likod ng mahiwaga, malakas na individual. Ang kanilang pinakamagandang hulaan ay ang babala ni Gerald na ipinagkatiwala sa kanya ng natatanging individual. Mula sa maipapalagay ni Maya, ginagawa lamang ni Gerald ang isang pabor. Sa taong malakas, sa kabilang banda, si Tina ay hindi napapawi ang posibilidad na si Gerald ay palihim na makapangyarihang taong pinag-uusapan. Kung sabagay, kaklase niya sa high school si Maya at alam pa niya
Ang tungkol sa mga hitmen bago pa nila ipakita ang kanilang mga sarili. Tiyak na siya ang pinakakahina-hinalang tao. Hindi naman binili ni Maya ang teorya na iyon. Inaangkin niya na, imposible ito dahil sigurado siyang wala si Gerald ng ganun kalaking kakayahan. Bagaman nais niya munang tawagan si Gerald upang pag-usapan ang kaso, inilipat ng kanyang mga nakatataas ang kaso sa ibang partido, kaya kapwa sila pinayagan na mag-imbestiga pa sa kaso tungkol sa celebration party na nag-ambala ng umagang iyon. Napagkasundoan na ipagpapatuloy ito sa susunod na araw. Sa parehong paglalakbay niya sa bar, hindi nakapagpasaya si Tina dahil sa inanyayahan siya ng kanyang iba pang mga kaibigan sa isang bar ngayong gabi. Nagsamantala siya ng pagkakataon na sa wakas ay makakuha ng isang tahimik na inumin. Ang pagkita kay Gerald dito ay medyo hindi inaasahan. Ano pa, parang malapit na siyang lumikha ng isang magulo na eksena dito. Ang nakikita ang lahat ng ito ay nabukadkad sa harap ng kanyang mga mata na lalong nag-usisa kay Tina kaysa sa dati. Ngunit kung gayon bakit siya napakahusay kumilos? Tatlo lang sila. Sa kanila parang gusto nilang magdulot ng gulo dito. Hindi mo ba? Tinanong ang iyong kasamahan tungkol sa kanyang pinagmulan. Panipi, tanong ng ibang babae. Alam ko ang tungkol sa kanyang background. Noong high school, siya ay tila mahirap at parang walang nabago mula noon. Nang makilala ko siya ngayon, nag-iisa siyang umiinom sa bar. 2. Think na babalik siya ulit sa gabi. Sa una ay naisip ko na siya ay isang matapat na tao, ngunit sa masusing pagsisiyasat, tila siya ay isang uri ng kalokohan. Tagumpay, wala siyang magandang prospect. Sigurado yun, sagot ni Tina. Wealthy asterisk man, gaano katapang sa kanya na pumunta dito at kumilos. Lahat ng mayabang sa kabila ng pagiging isang mahirap na tao. Ang boss, si Hugh, ay tiyak na sisirain siya. Siya ay lubos na makapangyarihan at maimpluwensya sa buong kalye na ito, sabi ng isa sa mga lalaki sa booth. Tama siya, may ibang tao na dumating sa bar mga 3 buwan na ang nakakalipas upang maging sanhi ng isang malaking gulo. Pagkatapos ay agad siyang nasira ng sobra kay Hugh, dagdag ng isa pang lalaki. Kabanata 578. Malinaw na nasisiyahan sila sa panunood ng kamalasan ng iba. Si Tina mismo ang nag-iisip na ang parehong partido na kasangkot ay hindi magagandang lalaki. Hindi niya kailangang idirekta direkta ang kanyang sarili sa kanila dahil nakikipaglaban lamang sila sa kanilang sariling uri. Gayunpaman, handa siyang tawagan ang pulisya kung ang mga bagay ay naging sobrang gulo. Sa sandaling iyon, isang malakas na pag-crash ang narinig. Si Gerald ay tila natamba ang isang vase. Ang matinis na tunog ng basag na baso ay lalong nakakuha ng atensyon ng lahat sa bar. Mabuti mga Ginoo, malinaw na nagawa mo na ito ngayon. Hindi ka lang tumanggi na mag-order ng kahit ano, binasag mo pa ang isa sa mga vase dito. Pang-iinis ng babae habang nakabraso. Alam niya na ang trio bago siya ay hindi nangangahulugang mabuti. F*** at sting hell. Vase lang yan. Babayaran lang namin ito. Sigaw ni Yol bilang ganti. Natutuwa akong handa kang gawin ito. Ngunit kailangan ko munang tanungin ang aking boss tungkol sa eksaktong presyo na babayaran mo. Sagot ng babae habang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo si Hugh kanina. Gayunpaman, nagsimula na si Hugh sa paglalakad patungo sa grupo. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Boss, ang tatlong ito ay tumanggi na mag-order ng anuman at sinira pa nila ang isa sa aming mga vase. Tiyak na narito sila upang lumikha ng gulo. Sila ay sumang-ayon sa pagbabayad para sa vase. Bagaman, paliwanag ng babae. Habang naglalabas siya ng sigarilyo, pasimpleng ngini siya ni Hugh. Bago sinabi, mabuti na kahit papaano ay handa kang magbigay. Kumikilos sa lahat ng nakabold at matapang sa harap ko, paano mo ba ako masaktan? Gayunpaman, ako ay isang mabuting tao, kaya kakailanganin mo lamang akong bigyan ng 500,000 dolyar. Panipi, pinagpuputok niya ang kanyang sigarilyo habang patuloy na nakatingin sa grupo ni Gerald. Ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa eksenang nangyayari sa harap nila ngayon. Kung sa bagay, sino ang hindi gugustang panoorin ang iba na nasalanta ng kasawian?
Kahit na ang DJ ay pinatay ang stereo system, sa sandaling iyon, ang ilang mga kalalakihan na ang kanilang buhok ay tinina sa maraming magkakaibang kulay ay nagsimulang nakapalibot sa grupo ni Gerald. Tila sila ang mga taong dumadalaw sa bar upang magsaya. Ano ang mali, Hugh? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ay, wala naman. Sinira lang niya ang isang vase kaya sinabi ko sa kanya na magbayad para rito. Nakangiting sagot ni Hugh. Kita ba ang mga taong ito? Kung hindi mo mabayaran ang $500,000, natatakot akong hindi ka makaalis sa lugar na ito ngayong gabi. Panipi. Matapos sabihin iyon ni Hugh, ang mga ruffian ay nagsimulang mag-crack ng kanilang mga leeg sa pananakot. Tila handa silang umatake anumang oras. Gayunpaman, mahinang ngumiti lamang si Gerald bago sabihin. Hugh, hindi ko talaga inasahan na ikaw pa rin ang walang ingat at mayabang na ito. $500,000 para sa isang simpleng vase. Manggahas kang sabihin iyon sa mukha ko. Naaalala mo ba kung sino ako? Panipi. Ha, nagkakilala na ba tayo dati? Tanong ni Hugh, bahagyang natigilan sa tugon ni Gerald. Pikitil ng bahagya ang kanyang mga mata, sa wakas ay natanto ni Hugh kung sino si Gerald. Kaya nga parang pamilyar ka. Ikaw ang boyfriend ng lady ng Yorks. Na iyon, F***sick. At narito iniisip ko kung sino ka. Mapangahas ka, B. Starred. Hindi ba't nagturo ako sa iyo ng leksyon dati? Mukhang, hindi ako masyadong marahas. Panipi, sabihin ko sa iyo kung ano, kung makakaya mong magbayad para sa $500,000 na vase, kung gayon malulutas ang isyo. Kung hindi ka, mas mabuti pang magsimula kang mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan. Panipi, habang nagbigay ng isang banayad ng ngiti si Gerald, tumayo si Aiden at sinabi, pupunta ako kukuha ng pera pagkatapos. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Panipi, boss, maaari niyang sinusubukan na tawagan ng isang tao. Sabi ng isa sa mga nasasakupan ni Hugh. Iwanan mo siya, gusto kong makita kung sino ang makakatawag niya. Sagot ni Hugh habang ngumiti siya ng mapanghamak. Mainit man. Napakagandang gulo na ito. Ang lalaking iyon ay talagang naglakas loob na hamanin si Hugh. Hindi ba niya alam na nagmamay-ari din si Tiago ng bar ni Hugh? Gusto pa ba ng mga taong ito na magpatuloy sa pananatili sa Mayberry? Tuwang-tuwa na tinanong ng ilan sa mga lalaking nakaupo sa booth ni Tina. Say Tina, hindi mo ba sinabi na ex-classmate mo siya ng kasamahan mo? Ayaw mo ba siyang tulungan? Tanong ng isang batang babae. Mula sa parehong booth. Manalo ka. At bakit ako dapat? Napakahina na niya ngunit wala man lang siyang kamalayan sa sarili. Maaaring hindi magandang balita si Hugh, ngunit dapat alam na ni Gerald na hindi niya kayang mapahamak ang mga taong kagaya niya. Sabi ni Tina habang nag-cross-arm ulit. Ilang sandali pa, biglang sumigaw ang isang tao sa bar, Hoy, tingnan mo, hindi ba Tiago yun? Nandito na si Tiago. Panipi, Kabanata 579. Teka, may naglalakad sa harap ng Tiago. Holy Cree *T. Hindi ba, yan ang lalaking lumabas kanina? Panipi, siya ay, lumabas siya upang tumawag sa isang tao, ngunit upang isiping ang taong nasa isip niya ay si Tiago. Sa totoo lang, ganun ba? Talaga, panipi, ang ilan sa mga taong naruroon sa loob ng bar ay nagsimulang talakayin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga pagbulong. Ang iba naman ay simpleng nakatingin sa eksena, malapad ang mata. Ang nag-iisa lamang ay ang lahat ay kasalukuyang napuno ng kawalan ng paniniwala. Hindi nagtagal, isang malakas na dagandong ang maririnig at maraming malakas na yapak ang sumunod sa paglaon. Isang malaking pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa bar. Kabilang sa mga ito, mayroon ding maraming mga binata na nakadamit tulad ng mayamang tagapagmana. Ito ay walang kakulangan ng isang kahangahangang eksena. Si Hugh mismo ay nakaramdam ng pagkabigla. Ang mga lalaking nakaitim ay may iba markang paywati ibang ugali kumpara sa mga nasanay na niyang makita, kahit na ang pangkat ng mga mayayamang kabataan ay tila mga tao na hindi niya manggahas na saktan. Ginoo, si Crawford,
Ang lalaking dinala ko rito ay pinangalanang Tiago, siya ang taga-suporta ni Hugh. Sabi ni Aidan habang naglalakad pasulong bago umupo ulit sa tabi ni Gerald. MG, Crawford, hindi ako matino at may pagkaalam na tao kaya't patawarin mo ako sa pagtitiwala ko sa maling tao. Nakipagtulungan ako sa maling tao kaya't mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Panipi, si Tiago ay mukhang siya ay higit sa 40 taong gulang. Subalit sa oras na iyon, pawis na pawis siya sa pagitan ng mga nagmamadali na busog habang patuloy siyang inuulit ang kanyang paghingi ng paumanhin ng may balisa. Malinaw na tila alam niya kung ano ang nakataya dito. Tiago, bakit ka masyadong magiliw sa taong ito? Naguguluhang tanong ni Hugh. Pagkarinig ni Tiago ng mga salitang iyon ay agad niyang sinampal si Hugh. Ikaw F***Sacker, napagtanto mo ba ang nagawa mo? Kung maglakas loob ka upang mapahamak si G. Crawford mahihirapan kang maghirap. Personal kung sirain ka mamaya. Panipi, anong nangyayari? Mayroon bang iba na nakita iyon? Tiago yata, yumuko kay Gerald, sabi ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Tina. Anong nangyayari? Gayun din, may nakarinig ba sa tinawag ni Tiago na Gerald kanina? Masyadong maingay, hindi ko marinig ang maraming bagay ng malinaw, sabi ng isa pang babae. Hindi ko rin iyon nahuli. Ano ang nangyayari sa mundo? Panipi, si Tina mismo ay nagkakaproblema sa pakikinig sa usapan. Gayunpaman, nakita niya si Gerald na hinahampas ang likod ng ulo ni Hugh na ngayon ay nakahiga sa sahig. Hindi sinubukan ni Hugh na labanan, malinaw na litong-lito sa nangyayari. Tila takot na takot siya sa kamatayan. Matapos nito, isinuksok ni Gerald ang isang kamay sa kanyang bulsa at agad na umalis sa bar, pinangunahan ang malaking grupo ng mga tao na kasama niya. Kahit si Tiago ay tinakbo rin si Gerald para makita lang siya. Nakikita ito, marami sa mga customer pagkatapos ay tumayo at nagsimulang sumugod sa pasukan ng bar. Lahat sila ay nais na obserbahan kung paano maglalaro ang natitirang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring asahan ang baluktot na naganap bago ang kanilang mga mata. Kailangan nilang malaman lahat kung sino talaga ang maimpluwensyang at makapangyarihang boss. Tina, bakit hindi natin tingnan ang ating sarili? Naririnig mo ba ang kaguluhan sa labas? Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Panipi, ang mga batang babae ay sabik na hindi na nila napigilan pa ang kanilang sarili. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, sumang-ayon si Tina na sumali sa kanila. Ang eksena mula kanina ay bumagsak sa kanyang panga at ngayon ay napakalaki rin niyang nakiusyoso. Ang kanyang unang impression kay Gerald ay ang isang mahirap na kaluna na hindi niya magagawang seryosohin. Gayunpaman, siya ay may kamalayan na siya ay talagang isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Ang sinumang batang babae ay magugulat pagkatapos malaman ang tungkol doon. Lalo na totoo, ito para kay Tina dahil nagawa niyang itali ang sitwasyong ito sa nakaraang sitwasyon. Imposibleng pigilan niya ang sarili ngayon. Kasabay nito, si Tina at ang kanyang pangkat ay tumakbo din sa labas ng bar. Paglabas ng gusali, naintindihan nila sa wakas kung bakit ang iba ay sumisigaw sa labas. Bago pa man siya makatakip sa kanyang bibig, natagpuan din ni Tina na sumisigaw din siya. Mayroong maraming nakasisilaw na mga sports car ng Ferrari at mas maraming mga luho na kotse ng Maybach na nakaparada sa labas mismo ng bar. Napakaraming mga mamahaling kotse lang. Hindi gaanong maraming tao ang makakalaban sa tukso na mamangha sa kanila. Ang pagiging graced ng napakaraming sa kanila sa parehong oras na ginawa para sa isang ganap na kahangahangang tanawin. Kabanata 600. Namula ang mukha ni Tina sa pagtataka. Nang muli siyang makaisip, agad niyang sinimulang hanapin si Gerald sa loob ng napakaraming tao. Ang pinakamarangyang kotse sa pinangyarihan ay ang isang Lamborghini, at nakita ni Tina si Gerald na nakatayo sa tabi mismo nito. Matapos ang isang bodyguard ay magbukas ng pinto para sa kanya, pumasok si Gerald sa kotse at naiwan ang eksena dito. Panipi tuldok. Tina, nagsinungaling ka ba sa amin? Ano sa lupa ang ating nasaksihan? Hindi mo ba sinabi na siya ay ilan lamang na mahirap na talunan?
Ang nakita namin lahat ay kumpletong kabaligtaran. Nito, sinabi ng ilan sa kanyang mga kaibigan habang sila ay nagkamulat, nagtataka pa rin sa kanilang naranasan. Ako, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Siya talaga. Hindi natapos ni Tina ang kanyang pangungusap. Sa sandaling iyon, parehas siyang kinabahan at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Sinubukan niyang alalahanin kung ano talaga ang tunay na unang impression niya kay Gerald sa araw na una siyang makilala. Ako, sa palagay ko naisip ko muna na siya ay medyo gwapo at klastiko sa unang pagkakataon na nakilala ko siya. Tinanong ko pa, nga kung may girlfriend siya. Hindi ko ba iniisip na makilala siya ng mas mabuti dahil wala akong kasintahan at ang pag-alam sa isang gwapong lalaki ay magagamot. Tuldok tandang pananungkudlid. Kailan talaga nagbago ang impression ko sa kanya? Oo, tama, nung ipinakilala siya sa amin ni Maya. Nagsimula akong makaramdam ng kaunting naiinis sa kanya noon mula nang magkaroon ako ng kamalayan na siya ay mahirap at walang kakayahan. Kahit na, nagpunta pa rin siya sa bar. Kudlid. Sa sandaling iyon, tumigil ang tren ng pag-iisip ni Tina. Mayroon siyang isang tukoy na detalye tungkol sa isip ni Gerald. Sa simula pa lang, parang wala na masyadong sinabi si Gerald. Ang tanging pagbubukod dito, ay nang malaman niya na nasa panganib sila. Si Gerald ay napunta sa kabilang bar upang sabihin lamang sa kanila ang tungkol dito. Sa kabila nito, pinagtawanan lang nila siya. Kaya umalis na siya pagkatapos nito. Matapos silang atakehin at may save subalit, may nabanggit ang kapitan tungkol sa kung gaano katapang ang mga tao sa kanilang pagsadyap. Hindi ito magiging kahabaan ngayon upang isipin ang pag-uutos ni Gerald sa mga taong iyon na iligtas sila noon. Hindi na kailangan pang tanungin ito. Alam niyang tiyak na totoo ang kanyang mga palagay. Si Gerald ay hindi kagaya ng paglarawan ni Maya sa kanya. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Tiyak na napakalakas niya at maimpluwensyang. Sino ka eksakto, Gerald? Nag-aalalang tanong ni Tina sa sarili. Sa sandaling iyon, handa na niyang sabihin kay Maya ang lahat tungkol sa kanyang mahusay na natuklasan. Bago siya pindutin ang pindutan ng tawag gayunpaman, tumigil siya at inilapag muli ang kanyang cellphone. Mas mabuti kung hindi. Alam ni Maya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pakiramdam ng kapanahunan ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang kakayahang itago ang ilang mga lihim sa kanilang sarili. Bakit kailangan niyang isiwalat ang lahat ng nalalaman niya kay Maya? Pagbalik kay Gerald, nakatayo na siya ngayon kay Xavier. Narito ang susi sa Mountaintop Villa. Maaari kang manatili doon sa isang buwan. Tinulungan kitang makitungo kay Hugh kaya't sa sandaling bigyan kita ng susi, hayaan ang mga bygone na maging bygones. Sana maintindihan mo na kung pipiliin kong maging seryoso, hindi mo ako matatakot, sabi ni Gerald habang itinapon ang susi sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang lumingon upang umalis. Manalo ka, at ano ang ibig mong sabihin sana? Galit na hate mo ba? Ako nang ganun. Ni hindi ka kahit konting interes na makipag-usap sa akin, hindi ba? Sagot ni Xavier, balisa ang kanyang tono. Hindi ako. Alam kong may bago kang kasintahan ngayon. Narinig ko ang tungkol sa insidente sa pagitan mo at ni Gia din. Tila napakalapit. Ngusa, kanya, ngunit dahil ako ang iyong dating, hindi ko mapigil ang nais payuhan ka tungkol sa isang bagay. Para sa iyong ikabubuti. Huwag nang makialam sa anumang mga gawain tungkol sa Gia. Panipi, hayaan mong sabihin ko sa iyo Gerald, hindi mo alam ang buong kwento tungkol sa background ng Long. Hindi mo nga alam kung anong uri talaga ng tao si Eunice. Kahit na ang iyong Mayberry organization ay malakas, kung ang Longs nais na sirain ka, maaari nilang gawin ito napakadali. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Xavier, habang kinukuha ang susi. Wala akong balak na makialam pa sa anumang gawain tungkol kay Gia. Gayunpaman, alam na kahit na ganoon, hindi ako natatakot sa mga Longs. Hindi mo kailangang subukang takutin ako. Sagot ni Gerald, manalo ka. Pasubukan ko lang na maging mabait sa iyo. Gaano ka? Walang pasasalamat. Lumayo ka lang kay Gia sa hinaharap o magsisisi ka. Sabi ni Xavier habang sinilip niya si Gerald ng huling oras bago umalis.
Totoo na ayaw nang makialam ni Gerald sa mga gawain ni Gia. Hindi niya siya kasintahan, kaya't hindi siya obligadong tulungan. Siya nang ganoon karami. Ano pa, ang relasyon na kinasasangkutan ng parehong Lungs at Gia ay isang maayos. Ano pa ang magagawa pa niya? Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.